Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third and final reading of the day. Ayan. Alamin po natin kung ano po ang ating third and final reading of the day today. So, I hope napanood nyo na po ang first and second reading of the day. Gusto ko po na bago po nyo mapanood ito ay napanood nyo na po yung first and second reading of the day. Yan. Yan. Pili po tayo ng 10. Okay. 1, 2, 3. Teka po. 3. Saglit lang po 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, and 10. Bilangin po natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Yan. Ito naman po ay bilangin po natin. Balasahin muna pala natin. Balasahin po muna natin. Yan. Pinaramdam ko po yung mga baraha ngayon. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo po skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy. Yan. Ng connection natin pareho. Okay, so start na po tayo. Okay, sa nakikita ko po ay sunod-sunod po talaga yung mga hindi magandang nangyayari sa kanya ngayon. As a matter of fact, ayaw niya lang pong aminin na sunod-sunod po ang mga malas niya ngayon. No? Ayaw niya po talagang ipakita. Ayaw niya pong aminin or ayaw niya talagang aminin sa'yo na hindi po siya masaya. Ayun, no, panay punishment ang nangyayari sa kanya, panay kaparusahan ang kanyang nararamdaman. Ano? Feeling niya po pinaparusahan siya ng tadhana. No? Pakiramdam niya ay pinaparusahan siya ng tadhana.
ng tadhana. So, pakiramdam niya ay pinaparusahan siya ng tadhana. So, meron ako nakikita dito na disorganized siya, very overwhelmed siya sa mga bagay-bagay. Ang pakiramdam niya ay hindi siya, yung buhay niya po ay hindi tumatakbo na naaayon sa mga plano niya. Very disorganized siya, nawalan po siya ng balanse, na overwhelmed po siya sa mga nangyayari sa kanya. Kaya ayan, to be honest with you, talaga pong yung balanse niya ay nawala sa lahat ng aspeto. Nakakaramdam po siya ng coldness and stubbornness, no? May pagkamatigas po talaga ang ulo nitong person nyo o nitong taong na to. Kaya sa totoo lang po ay mabigat din ang balik sa kanya ng universe, ano? Kung inaakala niya po na kung inaakala niya po na parang kahit magmatigas siya sa universe ay walang dating, walang hindi po, no, binabalikan po siya talaga ng tadhana. At ngayon po ay talagang nararamdaman niya na po yung ganti ng tadhana, to be honest. Yung ganti po ng tadhana sa kanya ay nararamdaman niya po, no? Sa totoo lang po. Ayan, nagpa-impluwensya po kasi siya sa mga maling tao, no? Pinakitaan niya po ng maling mga desisyon. Yung mga mali niyang desisyon ay pinakitaan po siya ng mga senyales na mali na po yung mga desisyon niya, pero pinagpatuloy niya pa rin po, no? Pakiramdam niya po ay andyan ka lang palagi, at kaya kahit na mag-enjoy siya ngayon ay somehow hindi ka po mawawala ng gana sa kanya. Nandyan ka pa rin po kahit anong gawin niya. Yan po ang pakiramdam niya ng person mo sa ngayon. Kaya iniwan ka po niya, leaving home, moving forward, pinagpalit ka niya kasi ang pakiramdam po ng person niyo is mahal mo naman siya, maaantay mo siya, pero hanggang kailan, ano? Hindi sa lahat ng bagay, hindi po sa lahat ng oras ay mahihintay mo siya, no? Hindi rin po palaging dapat ganito ang pakiramdam ng person mo, no? Ang pakiramdam niya po nakakalma siya, pero sige lang, kaya niya kasi somehow, someday, ayan, no? Talagang ang pakiramdam po nito ay ayan, pakiramdam niya po talaga ay hindi ka po talaga mawawala sa kanya, no? Kahit sunod-sunod daw po yung malas niya, mga parusa sa kanya ng tadhana, alam niya po na ikaw daw kahit anong mangyari, pag bumalik siya ay ikaw ay nag-aantay lamang. Mapapanik po ito, sabi ko sa inyo, nagpapanik po siya kapag nararamdaman niya po na nawawala ka na, napapanik siya pag nakakabalita siya na baka may iba ka, pero as long as nararamdaman niya po na nandyan ka lang, parang wala, nandun pa rin siya. Yan, no? Para pong feeling nitong taong to parang nandyan ka lang palagi sa tabi niya. Pag nawawala ka o nakakabalita siya na hindi maganda, nandyan pa lang siya nagpapanik, no? There's hard work, no? Talagang nakikitaan ko dito na talagang nag-i-invest itong taong to sa ibang hobbies, or talagang gumagawa siya, dinadivert niya po talaga yung attention niya sa ibang bagay. Pero kahit ano po ang gawin ng taong to, pakiramdam niya ay pinaparusahan lang siya palagi ng tadhana. Ayan, no? Sa mga pinaparusahan siya because sa mga panloloko niya, pagsisinungaling niya, insecurity, tactic, strategy, lahat na po. Iyan ang pakiramdam niya. There's calm, comfort, no? Pakiramdam po niya kalmado lang siya dahil feeling niya kalmado ka lang. Hinag-aantay sa kanya kung kailan siya babalik. Kaya ini-enjoy niya muna po
yung mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon, pero one day sinasabi ko sa iyo, babalik to kapag hindi niya na po kinaya. There's tension, sorry. There's tension and may tension po sa communication nilang dalawa nitong person niya. As of this very moment, ang pakiramdam niya po ay talagang may tension po siyang nararamdaman. Silang dalawa actually, no? May pag hindi sila pagkakaintindihan, meron po silang hindi po nila maintindihan sa isa't isa. Hindi po sila nagkakaintindihan lately. Sumasabog po silang dalawa, no? As a matter of fact, itong taong to ay naninibago sa samahan nila. Bakit? Kasi hindi naman daw ganito yung samahan nila. They started as very, very, very sweet. Yun nga yung sabi ko, no? Pero ngayon, tinatanong niya, ano ang nangyari? Bakit biglang naging ganito? Bakit biglang hindi na sila sweet? Bakit daw bigla na lang silang nalungkot na parang bigla na lang nag-aaway na, hindi na sila yung tulad nung nag-uumpisa sila, no? Syempre, hindi naman po talaga ganun no? Hindi naman talaga all the time sweet, lalo na ngayon nagkakalabasan na sila ng totoong ugali. Isa sa kanila po ay nagte-take advantage, no? Isa sa kanila ay pakiramdam ko ay talagang nagte-take advantage. Pakiramdam ko po dito sa person nyo ay it's either siya or yung babae or yung karelasyon, kahit babae lalaki yung person nyo, kung sino man yung karelasyon nila, parang feeling nila nagte-take advantage sila sa isa't isa, no? May isang taong nagte-take advantage dito Parang isa rin sa kanila ay gusto ng sumuko or sumuko na. For those of you na nag-break na yung mga si Chabelitang Palaka or si Shokoy, no, isa sa kanila sumuko na po talaga. Napagod na. No. Napagod na po talaga. There's quick decision. Sa totoo lang po, marami po silang desisyong hindi pinag-isipan. And as a matter of fact, talagang ikinagulat mo rin, no, na nagawa niya yan sa'yo. Marami siyang mga desisyon na parang hindi niya naman kasi talaga pinag-isipan, no? Talagang nakakagulat kasi minsan hindi mo aakalain na magagawa niya sa'yo. There's dissatisfaction and lack of inner joy. Sa totoo lang po ay hindi naman masaya yung person nyo. Yun ang masasabi ko sa inyo. Sa third reading na to, I can assure you right at this very moment, hindi po masaya at satisfied ang iyong person sa naging buhay niya o sa choice na pinili niya. As a matter of fact, there's lack of inner joy. Sobrang wala siyang lalim ng kasiyahan. Dissatisfied siya sa buhay niya ngayon. Yan, disappointed pa rin siya, Ang dami niyang disappointment, sa nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya po alam bakit sobra siyang disappointed. Wala siyang fulfillment. Nilalabanan niya lang po lahat, As a matter of fact, gusto niya lang ipakita sa inyo talaga, na kung ano man ito, talagang gusto niya ipakita na lumalaban siya, na okay siya, okay ang buhay niya, but the truth is, hindi po, panay kaparusahan. Naging materialistic sila sa buhay nila, akala nila na ang sasaya ay because of material things, pero hindi po, Ayan po, very disorganized ang buhay nila, sabi ko nga kanina, ayan, loss of balance, disorganized and overwhelmed, same card po. Yan po ay isa sa pangalawang puso card niya, and now huling card niya, yan pa din. Loss of balance, disorganized and overwhelmed, yan pa rin po, So, yan po ang ating nakita, very disorganized, very overwhelming, sunod-sunod, pakiramdam niya pinaparusahan siya ng tadhana, So, that is your third and final reading for today, but don't you worry guys, I will be back tomorrow for another set of reading
But for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po no skipping of ads, please. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And of course, please panoorin nyo from start up to finish. Okay? And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love that and appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please don't forget to like and comment down below para alam ko naman po ano po ang mga feelings nyo, aking mga subscribers, no? Para alam ko din po kung ano po yung inyong nilalaman ng inyong dibdib, ng inyong puso, yaan, ano? So, comment po kayo para mabasa ko po lahat yan, okay? And to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, to all my loyal and very solid, no, family, friends, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayo mag-aalala at hindi po ako magsasawa. Palagi lang po akong nandito para bigyan kayo ng general reading of the day. Okay? And yung lagi ko pong paalala sa inyo, life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. At ako po ay magbibigay pa rin sa inyo ng general reading of the day tomorrow. Yan, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And ano pa bang gusto ko sabihin sa inyo? Good night po, no? And yun nga po. Nakasabi ko na ba na yung billing ko nga po sa inyo na life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back tomorrow. Huwag po kayong malulungkot. And God bless you all. Bye!